Ako si Michael, 22 na taong gulang. Laki mula sa mahirap ng pamilya. Kaya ito, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. High school lang ang nabot ko gawa ng kakulangan sa financial. Gayon pa man, di naging sukatan sa akin ng pag-aaral dahil madiskarte ako sa buhay. 4 kami magkakapatid at ako ang panganay. Para matustusan ang pangangailangan namin sa araw-araw, halos lahat ng racket pinasok ko na. Di man ako nakapagtapos ng kolehiyo, marami naman akong vocational course na natapos. Halos lahat ata ng vocational course sa TESDA pinasok ko. Gaya ng caregiver, massage therapist, at food processing. Madiskarte ako kaya kahit papano nasusuportahan ko mga nag-aaral kong kapatid. Michael, mabuti na abutan kita. Meron sana akong alok sa'yo. Baka interesado ka. Ano na naman po yan, Aling Christy? Sabi ko na po sa inyo, ayaw ko po pumasok sa mga networking na yan. Nako, pinangungunahan mo naman ako eh. Meron kasi akong kakilala. Naghahanap ng mag-aalaga ng bata. Baka interesado ka. Naisip ko, baka makatulong sa'yo. Sambit ni Aling Christy. Mag-aalaga ng bata? Sige po. Okay po ako dun. Wika ko. O sige, maghanda ka at bukas ihahatid kita dun. Mag-aalaga ng bata. Nako, okay na ako dun. Pandagdag sa racket ko. Kinabukasan, hinatid ako ni Aling Christy sa bahay na magiging amo ko. Hindi naman ganun kalaki ang bahay nila. Pero ang amats pa rin ang dating. Maya-maya pa, biglang bumukas ang gate at isang babae na nasa 30s ang bumungad sa amin. Matangkad at blonde ang buhok. Pinapasok niya kami sa bahay at pinaubaya ako sa kanya ni Aling Christy. O siya, dito ka na Michael ha, at mauna na ako. Paalam niya sa akin. Michael, napatingin ako sa gawin ng babae nang tinawag niya ang pangalan ko. Agad akong nalapit sa kanya. Ako si Joanne, mama ni Justin na magiging alaga mo. Halika at ipapakilala kita sa kanya. Nasunod lang ako sa kanya habang papaakyat ng hagdan. At biglang natigil kami sa tapat ng isang kwarto. Pagbukas niya ng pinto, tanaw ko ang isang batang lalaki. Siguro mga nasa 19 to 20 pa ito. Halos magkasing edad lang sila ni Ma'am Joanne. Matangkad din siya. Black ang kulay ng buhok at tila walang gupit. I wonder if ito ba talaga ang aalagaan ko. Kasi nasa saktong edad naman na ito. Justin anak, andito na ang mag-aalaga sa'yo. Wika ni Ma'am Joanne. No! Paalisin niyo siya. Di ko yan kailangan. Kaya ko ang sarili ko. Bulyaw niya. Ano siyang ikinagulat ko. Nagulat din yung reaksyon ni Ma'am Joanne sa inasal ni Justin. Napatingin siya sa akin at humingi ng paumanhin. Pagpasensyahan mo na ang anak ko ha. Ganyan talaga yan pagkatapos ng aksidente. Niyaya ako ni Ma'am Joanne palabas ng kwarto. Michael, taasan mo yung pasensya mo sa anak ko ha. Hirap na kasi ako. Kakahanap na mag-aalaga sa kanya. Bakit po ma'am? Iiwan niyo po ba siya dito sa bahay? At kailangan niyo nang mag-aalaga sa kanya? Tanong ko. Kailangan eh. Kailangan kong magtrabaho para sa operasyon niya. Kailangan ko bumalik ng Australia. Ayaw ko mang iwan siya dito. Wala akong choice. Operasyon? Para saan po? Tanong ko. Operasyon ng mata ni Justin. Nabulag siya gawa ng car accident. Natapunan ng bubog mga mata niya.
Kaya pala, di siya nagalaw at di naharap sa amin nang pumasok kami sa kwarto niya. Ibig sabihin, bulag ang magiging alaga ko. Kailan po kayo alis, ma'am? Tanong ko sa kanya. Actually, ikaw na lang ang hinintay ko, Michael. Bukas na bukas din, alis na ako. Bukas na ho? Ibig niyo po ba sabihin, dito na po ako magstay sa inyo? Oo, ganun na nga. Kailangan merong makakasama dito sa Justin sa lahat ng oras. Bakit, Michael? May problema ba? Po, wala. Nagulat lang po ako. Hindi po kasi sinabi sa akin ni Aling Christy. Pero okay na po, ma'am. All goods po tayo. Good. Please take good care of my son. Malaki tiwala ko sa iyo, Michael, ha? Please, huwag mo pabayaan ang anak ko. Andito ako ngayon. Pinagpimpla ko ng gatas si Justin. Gusto ko rin siyang makausap. Eto, dala-dala ko na ang naitimpla ko. At eto, papasok ako ng kwarto niya. So Justin, tawag ko sa kanya. Pero di siya nasagot. Sir, eto po, inumin nyo, gatas ho. Nabot ko sa kanya ang baso. Bigla niyang tinapik ang aking kamay. Dahilan para matapon ko ang hawak-hawak na baso. Nagulat ako sa ginawa niya. Agad akong kumuha ng walis, isa-isa kong pinulot ang mga basag-basag na baso. Dahil sa sobrang taranta ko, di ko namalayan. Nasugatan na pala ako. Pagtapos ng pangyayari, ni isang sorry, di ko narinig kay Justin. Sobrang inis ako at kumukulo talaga ang dugo ko sa kanya. Gayon pa man, kailangan kong taasan ang pasensya ko. Dahil kailangan ko ang trabaho na to. Isang linggo ang nagdaan. Sobrang hirap na hirap ako, lalo na sa pag-a-adjust. Sobrang hirap pala talaga pakisamahan itong taong to. No wonder kung bakit hirap na hirap ang mama niya kakahanap na mag-aalaga sa kanya. Michael! Rinig kong tawag sa akin ni Justin mula sa kwarto niya. Agad naman ako napatakbo dito. Sir, bakit po? Tanong ko sa kanya. Dito, bilis. Nagtatanong ka pa. Naiihi ako. Dali mo ako sa CR. Po? Opo. Agad ko siyang inalalayan papasok ng banyo hanggang sa mismong toilet. Super naiilang ako nang bigla niyang buksan ang zipper ng pantalon niya. Kaya agad akong nailag ng tingin mula doon. Tapos bigla akong naalala, hindi niya pala ako nakikita na nakatingin doon. Kaya sinamantala ko na. Patawad at di ko mapigilan ang sarili ko. Ang laki ng sandata, ang aggressive, parang nangangagat. Nang matapos siya, agad ko na siyang inalalayan palapit ng kama niya. Alis na sana ako nang bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Sabay-sabing, dito ka lang. Di ako nakaimik at naupo na lamang sa kama. Sinamahan ko lang siya sa kwarto. Hanggang sa nakatulog siya. Di ako malis sa tabi niya. Pinagmamasdan ko ang animoy maamo niyang muka. Nakakapanghinayang talaga itong si Sir. Ang pogi. Kaya lang bulag. Naawa ako sa kanya. Kasi di niya naman choice ang ganitong buhay. Ang punong-puno ng kadaliman. Michael, nagulat ako nang biglang magsalita si Justin. Yes po sir. Kuha mo nga ako ng tubig. Bilisan mo Huwag ka magtatagal. Wika niya. Opo sir. Agad na ako nagtungo ng kusina. Pagbalik ko sabi niya, ang tagal mo. Magkuha lang ng tubig, inabot ka ng ilang minuto. Grabe naman to. Paano? Nasa baba ang kusina nila. Hindi na ako nagsalita.
Hayes, kahit thank you man lang, di ko narinig sa kanya. Sir Justin, magluluto lang po ako ng makakain nyo. Paalam ko sa kanya. Tumango-tango siya at agad na akong bumaba. Nagluto lang ako ng adobo with matching fried rice. Nagtimpla na lang din ako ng gatas na maiinom niya. Pagkatapos, bumalik na agad ako ng kwarto. Sir, eto na po ang pagkain mo. Agad kong sabi at nilagay ko iyon sa maliit na lamesa. Nalalayan ko siyang makakaupo at akmang susubuan. Bigla niyang pinigilan ng kamay ko. Ako na, kaya ko. Wika niya, sabay subo ng pagkain. Gayon pa man, hirap siya at di niya alam kung saan itatama ang kutsara na hawak niya. Ako na po, sabi ko sa kanya, sabay kuha sa kanya ng kutsara. Napansin ko naman na naiiyak siya, kaya naman inalis ko muna ang pagkain sa harap niya. Niyakap ko siya ng sobrang higpit sabay sabing, naiintindihan kita Justin. Alam kong nahihirapan ka na, pero kailangan mong kayanin, okay? Andito lang ako ha, dito lang ako. Pagkatapos kong sabihin iyon, napayakap siya ng mahigpit sa akin at napahagulhol ng iyak. Ayaw ko na, gusto ko nang makakita ulit. Batid kong nahihirapan siya sa sitwasyon niya. Kahit naman sino siguro, mahirapan sa sitwasyon na walang ni kahit ano ang nakikita. Oh, sige na Sir Justin, kumain ka ha. Kailangan maging healthy ka para pag may duno na tayo, di ka mahirapan sa operasyon, okay? Sa loob ng isang linggo, halos lahat-lahat nakikita ko na sa pagkatao ni Justin. Maliban sa pagpapakain sa kanya, hanggang sa pagligo at pagpalit ng damit, literal na ako ang gumagawa. Walang mali siya sa akin ang lahat dahil alam ko, parte ito ng aking trabaho. Ngunit minsan, hindi ko may tatanggi na natitempt din ako